Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, ito, mayroon pong minamadaling batas na naman po. So, certified as urgent, ito po yung waste to energy bill po na tutulong daw po para maibsan daw ang problemang pagbaha ng Metro Manila. Siguro hindi lang Metro Manila, pati sabihin natin buong Pilipinas kasi may mga part pa rin naman ng probinsya na binabaha din. So, certified as urgent po ang gustong mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos para daw matulungan yung pagbaha dito po sa especially sa Metro Manila, di ba? Tsaka sa mga karatig na probinsyang nakapalibot sa Metro Manila. Ngayon, dito makikita nyo na talagang pinaninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos na yung kanyang 5,500 flood control project ay hindi kapalpakan. Parang dito, itinuturo niya na kaya nagkaroon pa rin ng baha despite na 5,500 project na yun natapos, eh dahil daw sa climate change. Kaya ngayon, minamadali na po nila yung batas na to para magkaroon po ng another budget para matugunan yung problema sa pagbaha. So dito makikita natin na parang pinagtatanggol ni Pangulong Bongbong Marcos. So talagang pinagtatanggol niya, pinagtatakpan niya yung kapalpakan ng DPWH pagdating sa paggastos ng flood control project. So parang lumalabas dito na yung ginagastos natin na 1 bilyon kada araw ay kumbaga naaayon naman kung sa paggastos. Yun nga lang dahil daw sa climate change, so nahihirapan yung ah, proyekto na yon natugunan yung malalang pagbaha. So kapalpakan ng DPWH imbis na kastiguhin ni Pangulong Bongbong Marcos, parang dito inaano pa niya rito yung dina-justify niya pa yung kapalpakan na yon na hindi kasalanan ng DPWH. Parang walang korupsyon na nangyari sa DPWH. Nagkakataon lang talaga na hindi angkop na yung mga flood control project na ginawa before ng DPWH kaya meron pagbaha. So, imbis na akuin yung responsibilidad, akuin yung pagkakamali, akuin yung kapalpakan doon sa flood control project na mga sablay, dito parang gina-justify at ito na naman po. So, kailangan po i-certified as urgent yung waste to energy bill para po makahingi ng panibagong budget. Tandaan po ninyo, pumasa na yung hinihinging budget ng DPWH na 900 billion pesos. So, malaking porsyento doon ay ilalagay daw para sa flood control project kahit na wala pa silang master plan. So, dito makikita natin talagang kung iisipin mo yung mga sinabi ni VP Sara dun sa kanyang statement, 'di ba, na yung sa DepEd muna tayo ay kukonek lang natin dito. Sa DepEd na may umaarbor na 2 kongresista doon sa porsyento ng budget para sa renovation and construction ng mga classroom. So, kaya walang nangyayaring major infrastructure sa DepEd, especially sa mga building ng mga classroom, mga eskwela natin sa iba't ibang probinsya dahil nakakatkong ng mga mambabatas natin. So, ito siguro yung isa sa mga dahilan bakit yung flood control project ng DPWH sumasablay. Kasi kung sa DPWH nga, I mean sa DepEd nga, considering na si VP Sara na yung nakaupo meron pang kumukubra. Malakas ang loob na puntahan yung sekretary ng DepEd para kunin yung porsyento di umano niya doon sa I think 5 billion yata yung hinihingi nung porsyento, yung porsyento hindi
Yung 5 billion mismo pala yung hinihingi para dun sa komisyon ng dalawang mambabatas na pumunta kay VP Sara. So, kung titingnan mo, kung nangyayari sa DepEd yun, malamang sa malamang, nangyayari din yun sa iba't ibang departamento, especially dito sa DPWH, na napakalaki po ng budget. Isipin nyo, 900 billion yung kanilang, ang alam ko, ang proposed budget nila nasa 800 billion lang eh. Hindi lang pero 800 billion yung kanilang proposed budget. Pero dahil may isang kongresista na gusto pang dagdagan yung budget ng DPWH para daw matugunan yung problema sa pagbaha, dinagdagan. So, umabot ito ng 900 billion. So, ngayon, dahil may batas na gustong i-certified as urgent si Pangulong Bongbong Marcos, so posible yung 900 billion ng DPWH, madagdagan pa. Siyempre, panibagong project yun. So, kailangan yun mabigyan ng pondo para, alam niyo yun, mapagawa nila yung kanilang mga proyekto. So, imbis na mag-focus sila dun kung ano ba yung main problem, kung bakit ba binabaha yung buong Metro Manila, isip sila ng isip ngayon kung anong mga pwedeng maging proyekto para, alam niyo, makakuha sila ng panibagong pagkakakitaan. Siyempre, sabi nga nila, di ba, kung merong proyekto, may budget. So, pag may budget, meron silang kukuhanan ng pondo. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang to at himayin pa po natin ng kaunti para makita natin kung bakit ba kailangang i-certified as urgent itong batas na gustong ipatupad ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinisikap ng Senado at Kongreso na maipasa ang ilang priority bills ng Administrasyong Marcos. Kabilang sa mga pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang panukalang makatutulong ng malaki sa flood control program ng pamahalaan. Target din ng Kongreso na maipasa ngayong gabi ang 2025 National Budget. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa ika-6 na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinatututukan niya ang agarang pagpasa bilang batas ng Waste to Energy Bill para matugunan ang pagbaha sa bansa. Anya, kailangan ang pagsasabatas ng panukala lalo't malaki ang magiging papel nito sa flood control program ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, hindi na lang daw kasi ito tungkol sa basura, kundi higit lalo sa flood control effort. Isinulong din ng presidente sa LEDAC meeting ang reorganization. So parang dito, hindi pa alam ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pinaka-major problem po ng pagbaha natin is basura. So, taon-taon na lang din naman bumabaha ang buong Metro Manila. Ano ba ang nakikita tuwing bumabaha po? Diba? Sandamakmak na basura. So, kaya nga may kasabihan tayo, di ba? Kung yung basurang itinapon nyo, babalik din sa inyo. So, kung makikita nyo, every time na bumabaha, andyan yung basura. So, yan yung mga tinapon ng tao kung saan-saan. So, bumabalik lang. So, yan din yung nagiging dahilan bakit nababarahan yung mga daluyan ng tubig dahil sa mga basura. So, parang dito hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pinaka-major problem ng pagbaha natin is basura. So, secondary na po dyan yung mga lagusan ng tubig na hindi na nagagamit. Siyempre, sa laki na ng populasyon ng nasa Metro Manila, marami dyan mga estero na usually dapat yun talaga yung dinadaanan ng tubig. Tinatayuan na ng bahay. Yung iba nga dyan, di ba, natayuan na ng establishment. So, hindi na namomonitor ng mga ahensyang supposedly dapat yun yung nagmamonitor sa tumitingin kung dumadaloy pa ng maayos yung tubig. So, siyempre, kahit alam mo, kahit anong klaseng paglilinis ang gawin mo sa mga estero
kahit anong klaseng dredging yung gawin mo dyan sa mga ilog natin, kapag yung basura, hindi yan kinontrol, hindi yan, hindi yan naayos, babaha at babaha pa rin. Kasi, yan pa rin naman yung magiging cost ng pagbaha, yung yung pagbara ng mga basura. So, bakit kailangan pang gawan ng batas para lang, yun, tutukan yung problema sa basura? Diba? Ano na yan eh? Diyos ko po, elementary pa lang tayo. Especially yung mga, di ba, yung mga kasing idaran natin, o baka nga yung mas may edad pa sa atin, pinag-uusapan na yan sa eskwelahan. Elementary pa lang tayo. So hanggang ngayon, hindi pa rin naayos yung problema sa basura ng buong Metro Manila. Kahit nga buong Pilipinas, di ba? Siguro may mga part pa rin, may mga LGU na mahigpit pagdating sa basura. So, bakit sila nagagawa nila sa atin hindi sa ibang mga lugar? So, kung papansinin ninyo, sino-sino ba yung mga talagang binabahan ng todo? Sila rin po yung may mas malalaking problema pagdating sa basura na hindi na ang dami ng ordinansa silang ginagawa, especially mga LGU, di ba? Ang dami lang ordinansang pinapatupad pagdating sa mga basura. May mga nagsusulat pa nga sa pader na bawal magtapon ng basura, pero still, doon pa rin nagtatapon ng basura. Naglagay na sila ng mga placard na bawal magtapon ng basura sa mga ilog, sa mga estero, pero still, may basura pa rin sa mga estero. Ang pinakamalaking lang naman dapat dyan is yung implementation talaga. Sa dami ng ordinansa, hindi na kailangan yung batas na yan. Kasi sa ordinansa pa lang may batas na per LGU, di ba? So, kailangan lang yan i-implement ng maayos para matigil na yung pagtatapon ng kung saan-saan. At the same time, syempre, yung regular na pagkuha ng mga basura para maitapon sa tamang tapunan. Kasi anong nangyayari niyan, dahil nga walang kumukuha ng basura, ang tao, syempre ayaw naman nila na may basura sa bahay nila. Since wala namang kumukuha ng basura, walang kolektor, so napipilitan silang itapon sa labas. So, kaya nga, ang pinakamalaking rito, yung implementasyon pagdating sa pagtatapon ng basura. So, bakit kailangan pang i-certified as urgent itong bill ni Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre, project yan. So, hindi natin alam kung sino ba yung nag-propose nung bill na yan. Siyempre, pag ginawang batas yan, may panibagong budget yan, di ba? So, pag sinabi nga may panibagong budget, so ibig sabihin, marami ang kikita. Siyempre, kailangan ng mga kontraktor na naman dyan. So, sino ba yung nababalitang may pinakamalaking contractor business dyan, di ba? Siyempre, nasa Kongreso raw. Yung isa sa pinakamalaking may contractor. So, may kumikita na naman dyan. So, imbis na alam nyo yun, mag-isip sila ng iba pang, hindi naman mag-isip. Kumbaga parang bumalik sila dun sa basic. Ano ba yung pinaka-basic para mawala yung baha? Magtanim ng mga puno. Itapon ng maayos yung mga basura. At the same time, yun na yung susunod yung mga dredging. Yung mga daluyan ng tubig, yun na i-trace. Kasi doon, kung wala kasing lulusutan ng tubig, yung mga nasa kalsada, may ipon dyan. Diba? Magiging stagnant na yan dyan. Kumbaga, magiging catch basin na yan. Dahil nga wala na silang lulusutan na tubig, dahil nga nabarahan na ng basura, or natakpan na yung mga estero, dahil na puro basura, or bumabaw na yung mga ilog, hindi na nakukuha yung sapat na tubig para ibalik dun sa dagat. At the same time, siyempre, yung mga tubig galing sa bundok, kumbaga hindi na nasisip-sip ng mga puno dahil nga wala na ubos na So, parang nakikita natin dito sa batas na to, pinamamadali to dahil kailangan na ng pondo. Dahil nga mag-e-election na. At gagamitin pa sa mga susunod pa, especially paghahandaan dyan, yung pang 2028 presidential election na mas kailangan ng malaking budget. Siyempre, nationwide yun. So, bukod sa presidente, bibit-bit pa yung mga senador. So,
Yun yung nakikita natin dito bakit minamadali yung bill na to para may pagkuhanan ng panibagong budget. Ng water management sa bansa sa pamamagitan ng pagbuo ng Department of Water Resources. Tututok daw ang departamentong ito sa mga proseso ng water management lalo na ngayong danas ng bansa ang epekto ng climate change. Sinabi ng Pangulo sa Senado na maglalabas ng bukod na executive version ng Department of Water Resources bilang Malacanang na pag-aaralan naman daw ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Samantala, tuloy ang pagsisikap ng Senado at Kamara para maipasa ang mga priority legislation sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Katunayan, nasa 19 na mula sa 64 na Common Legislative Agenda priority measures ng administrasyon ang naisabatas na dahil sa pagtutulungan ng Senado at Kongreso. Ibinahagi ni Senate President Chis Escudero. So yun, kung titingnan mo yung panibagong naiisip nila dito sa wastewater, waste to energy bill na to, may kasama pa rito yung yung pagdating sa mga patubig. Ngayon nagagalit sila dahil redundant daw yung sa OBP, di ba? Sa mga serbisyong pagbibigyan ng pondo na tinanggal nila sa OBP. Pero dito, kung iisipin mo, redundant din naman tong batas na to eh. Bakit redundant? Meron naman tayong mga ahensyang, alam niyo yun, na nakatutok pagdating sa patubig. Nandiyan yung National Irrigation. Nandiyan yung sa tawag dito, yung humahawak sa mga patubig natin, yung mga pang-inumin, yung mga sa Manila Water, sa Maynila, di ba? May parang MWSS, mga ganun-ganon. So may mga agency na humahawak at lagi, kumbaga, ano na nila yan eh. Kumbaga dapat sila yung nag-iisip niyan para kumbaga magamit natin ng maayos yung natural lang resources, di ba? DENR. So nandun na yung mga agencies, kailangan lang silang pukpukin para mag-isip. Ang nangyayari rito, ang nag-iisip pa rito yung presidente. So, parang napaka-inutil ng mga agencies natin na kumbaga ito para mga pako na talaga na wala na silang malasakit. Na ito pumunta lang to sa gobyerno, hindi para magserbisyo dahil sa malasakit. So pumunta lang ng gobyerno para lang kumita. So hindi na talaga maaalis sa mga sa mga gustong manungkulan sa gobyerno yung talagang kumita. So siguro hindi na talaga priority ngayon or meron talagang mas marami na yung hindi priority ang tumulong talaga. So pakitang tao na lang yung mga sinasabi nila na gusto nilang tulungan ang mga Pilipino kesa yung kumita sila. So nangyayari ngayon, mas inuuna nila munang kumita bago magbigay ng serbisyo sa mga kababayan natin. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi. God bless.